Kamusta, mga ka-horrors? Ako si Melvin at welcome sa aking channel. Dito, magkakaroon tayo ng mga exciting na content tungkol sa horrors true stories. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga videos na inihanda ko para sa inyo. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para maging updated sa mga bago kong uploads. Salamat sa pagbisita at sama-sama nating simulan ang journey na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marcos, isang embalmer na nagtrabaho sa isang morgue. May kwento po ako na hindi ko malilimutan, isang kwento na sobrang nakakatakot. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag, pero sana po ay magustuhan ninyo. Ilang taon na po ang nakalipas bago ko po naranasan ang karanasang ito. Noong mga panahong iyon, ako po ay baguhan pa lamang sa pagiging embalmer. Hindi ko pa po kabisado ang mga ritual at proseso ng morgue. Ngunit natututo po ako araw-araw. Alam kong marami ng kwento ang umiikot tungkol sa mga morgue at ang mga bagay na hindi mo makita pero mararamdaman. Kaya't minsan, medyo kinakabahan po ako. Isang gabi, habang ako po ay nag-oobserba sa mga katawan, isang kakaibang pakiramdam po ang dumapo sa akin. Walang tao sa morgue. Ako lang po mag-isa. Alam ko po na ang morgue ay karaniwang tahimik at madilim. Kaya't halos hindi po ako makagalaw sa takot. Pero hindi ko po akalain na sa gabing iyon ay madadagdag sa aking mga karanasan ang isang hindi ko malilimutang pangyayari. Habang ako po ay abala sa trabaho, narinig ko ang isang malakas na tunog mula sa isang silid na kung saan nakalagay ang mga katawan. Isang tunog na parang may humahapil sa mga bagay o kaya'y may humihilik na malakas. Dahil po, mag-isa lang ako sa gabi, hindi ko po alam kung paano ko iisipin. Naisip ko po agad na baka may naglakad o may tao kaya't iniiwasan ko po ang magpanik. Dahan-dahan po akong lumapit sa silid na pinagmumulan ng tunog. Pagdating ko po sa pinto, hindi ko po alam kung paano ko buksan ito. Nang mabuksan ko po ang pinto, hindi ko po inaasahan ang nakita ko. Nasa loob po ng silid, isang katawan ang parang gumagalaw. Hindi po ito normal kasi dapat ay matigas na ang katawan ng isang patay. Dahil sa takot, napalakas po ang aking kabog ng puso. Habang nakatingin po ako sa katawan, parang may naglalaro sa aking mga mata. Parang may nakatingin din po sa akin at ang aking mga balat ay kinikilabutan. Hindi po ako makagalaw at hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Ang katawan po ay hindi gumagalaw ng matagal. Kaya't para po akong nawalan ng lakas at hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang eksenang iyon. Bigla po, nagumabot sa isang punto na parang naglaho ang takot ko. Hindi ko po alam kung bakit, ngunit nang makausap ko ang katawan, tila ako po ay nawalan ng kontrol sa aking sarili. Parang may kumakalabit sa aking pandama. At ito ay isang pakiramdam na hindi ko po makakalimutan. Isang gabi po, nagsimula na naman akong magtrabaho ng mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang aking naramdaman. Habang ako po ay abala sa mga katawan, may naririnig akong mga tunog. Tunog ng mga pinto na parang nagbubukas at parang may mga kakaibang galaw na hindi ko maipaliwanag. Sabi ko sa sarili ko, baka ito ay epekto na lang ng kakulangan sa tulog. Pero sa kabila ng lahat, parang may nagmamasid sa akin. Minsan po, habang tinatapos ko ang isang proseso, nararamdaman ko po na parang may nagsusubok sa akin. Para po akong tinutokso at hindi ko na po alam kung anong nangyayari. Hindi ko po masabi kung ito ba ay isang uri ng pagsubok o isang masamang presensya na nagnanais ng atensyon. Hanggang sa isang gabi, nang matapos na po ako sa lahat ng mga gawaing natira, napansin ko po ang isang bagay na hindi ko sana dapat makita. Isang katawan na hindi ko na po kayang tignan
ng matagal. Pagtingin ko po, para po itong nagbabalik sa buhay. At ang mga mata nito ay parang tumitig sa akin. Wala na po akong lakas. At para po akong napatigil. Nawala na po ang lahat ng kabiguan ko sa takot. At hindi ko po alam kung paano ko yon haharapin. Simula po noon, hindi na po ako naging kapareho ng dati. Laging may takot. At ang mga bagay na hindi ko na po kayang ipaliwanag ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Hindi ko po alam kung anong nangyari sa gabing iyon, pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalapit po ako sa katotohanan ng mga bagay na hindi ko po kayang maunawaan. Hanggang ngayon po, patuloy na bumabalik sa akin ang mga alaala ng gabing iyon at hindi ko po kayang kalimutan ang pakiramdam na may isang presensya na hindi ko nakikita pero nararamdaman. Kaya po sa mga kwento nyo na may kaugnayan sa mga ganitong karanasan, sana po'y maging gabay ito sa lahat ng mga nagtratrabaho sa morgue o sa mga nakakaranas ng katulad kong takot. Laging mag-ingat at huwag po kayong mawala ng lakas sa mga oras ng pangangailangan. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay naging gabay ito sa inyong mga kwento at takot. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga nakakatakot na kwento.